Ready? Boots, mga winter boots, mga baon, air fryer. So nagdala kami ng boots kasi naka-ordinary shoes lang kami. Pag worse yung weather, at least may backup na mga susuotin na sapatos. Of course, camera, food. Of course, yung nga nabanggit ko, air fryer. Kasi pwedeng gumamit ng air fryer sa truck. Ayan. So, ready na kaming mag-road trip. Ito na kami sa Bow Lake. Kung nakikita nyo, yan, frozen na po siya. Frozen Bow Lake. So, doon sa apat kami yung paparada. Kaso, sarado kasi nga na anuhan ng mga snow. So, dito kami sa gitna mismo ng lake. Pag summer nito, napakaganda dito. Kasi blue na blue. Ngayon, frozen siya. Kasi sobrang lamig. Ganyan ang Pinoy. May dalang air fryer. Okay, air fryer na. Ba't iba ang tunog niya? Okay. Tutom na kami, barbecue kayo dyan. Dito kami sa Lake Louise. Naganda ng food. Time! Oh, Ganun mo. barbecue! Kain na! Kain tayo! It can I cause want a this big thrown blast. away. Hi, Matilda. Thunderstorm. This is the thunderstorm. Rain, thunder, and lightning happen together. No, I need to say hi. But not to Oh, hi. Hi. volcano. Lake Louise. Say hi. Tapos na kami ng photoshoot. Tapos na kami ng photoshoot. Beautiful. Several days later. Dumating na yung Christmas tree na binili namin. In-order ko pala online sa Michaels. Ayan, 7 feet siya. Dalawa siya. Dating 150. Ngayon is 49 na lang ang isa. So nakatipid kami. So bubuli ako ng dalawa. May idea na ako kung paano siya i-display next Christmas. So nag-umpisa na kami maglagay ng mga, ito yung mga Christmas decoration. Isa pa to. Tapos ito rin. So may mga binili rin ako mga Christmas decoration kanina sa Walmart. Kasi nag-sale. So yung mga binili ko, ayan, ito pa, sa Superstore naman to. So 50%. The rest, ayan. So sinabit ko na yung iba dito, tinanggal ko na.
Hindi ko na hinintay yung 3 Kings kasi may pasok na kami sa starting Monday. So ayan. So, nag-general cleaning na kami. Yan, gaya na sinabi ko, Monday start na. Balik na sa pagpasok ng mga bata. Balik na rin ako sa trabaho ko sa after ng isang linggo yung bakasyon namin. And ayun, kwento ko lang nangyari last January 1, first time namin mag winter road trip, pero hindi na namin uulitin yun kasi sobrang okay na yung biyahe kasi namin, medyo foggy siya papunta at pag-uwi. Napakahirap lalo na pag medyo, alam mo naman, ang sikat ng araw, it's medyo late na, mga around 8:30. Ganun rin pag uwi namin, yung sunset is mga 4:35. So napakadilim, foggy. Yung pinaka direction lang guide ko is yung sa daan. And then of course Google Map. So tinitingnan ko yung Google Map kung straight line, so straight lang talaga ako. So medyo nakakaba. Although maganda yung experience namin, hindi na ako masyado nag-vlog kasi malamig at may dala akong camera, tripod kasi gusto namin mag-family photo doon. Yung mga snapshot lang, mga konting video lang, that's it lang. Kukwento ko lang yung nangyari. So yun lang yung nangyari sa amin. Yung New Year, busy sa paglilinis para sa bagong taon. So marami tayong aabangan, marami tayong hopefully marami tayong mag-ipagba-vlog na regarding sa buhay sa Canada. So nandito ako sa basement. Galing kasi taekwondo mga bata. Tumawa kami sa Walmart. Bumili kami ng pang tobogganing. Okay. So first time naming magto-tobogganing for this year. Last year kasi na-busy nga kasi yun yung taon na naglilipat kami dito. At unfortunately yung sikat na tobogganing area sa Rabbit Hill medyo sarado for tobogganing, only for the ski. Something may babaguhin sila or something ganun. So next season, winter season pa magbubakasyon. So maghahanap pa kami ng park na malapit dito. So may nakita na kami. So bukas magtotobogganing kami. Sisimba muna, tobogganing, tapos kakain kami sa labas. Yun. So yun lang yung mga kaganapan for the past few days dito. Simple lang yung aming Pasko. Simple lang yung celebration namin ng New Year. Actually, kumain lang kami, tapos natulog na, tapos kasi babiyahe kami going to Banff. Hindi na kami nakapunta ng Banff downtown kasi medyo late na rin. Mag 2 or 3 ayokong madatnan ng medyo madilim pag palpa from Banff going to Edmonton kasi medyo madilim, tapos alam mo na yun nga, foggy siya. Akala namin yung pauwi na namin ng Edmonton is hindi siya foggy, sobra, and nagdandaan lang naman ako ng pagdadrive kasi syempre kasama ko yung mga bata. So gaya ng naipangako ko na pag-uusapan natin is about tamang time ng pagbili ng bahay. Bakit ko nabanggit yun? Kasi meron akong katrabaho na balak bumili ng bahay. So lagi kong ina-advise kahit dun sa mga iba kong katrabaho ko magbabalak na ng bahay, may budget na for down payment. The best time is bago mag-summer kasi ito yung low season ng real estate, yung pagpasok ng winter going to spring.
So, mas masarap although malamig at mahirap, pero mas magandang magtingin-tingin ng bahay kasi wala kang maiiwasan mo yung mga bidding at wala kang masyadong karibal sa pag-o-offer, most especially kung mga natipuhan mong bahay is yung mga yung di brand new. Kasi pagpasok ng summer, nako, expect ano na yan, pahirapan. Kung may makahanap ka naman, ang kalaban mo yung mga bidding wars na nangyayari dito sa Canada. Sinisipon ako. Ang lamig kasi. So yun lang yung lagi kong ina-advise na pag may budget na, go for house hunting na. Yun ang pinaka excited na part, yung paghahanap ng bahay. Paano yung mas babagay para sa pamilya ninyo. And of course, pag naghahanap ka ng bahay, isipin mo kung ito ba is for starter home or for habang buhay na. Okay, may mga bad ko binabanggit yon kasi may mga pamilya na nagbabalak lang na kumuha ng bahay for starter, for alam mo na, for first time, gusto nila munang kumuha ng starter home. Ang lagi kong ina-advise is kung kukuha kayo ng bahay for starter home and later on after 5 years, bago ka mag-renew ng mortgage is bebenta mo siya, it's better pumili na kayo ng area, good area na, good neighborhood. Kasi kung one big factor yan, iisipin mo kasi pag binenta mo siya, isipin mo rin kung yung nasa position ka ng naghahanap ng bahay. Most especially kami, unang-unang hinahanap pagpili ng bahay, lalo na kung may pamilya ka, kasama yung mga anak mo, is good neighborhood. So ikaw as a seller or you're planning to become a seller ng house mo after 5 years, piliin mo na yung good neighborhood. Kasi yun ang big factor, most especially pag mga Pinoy, very specific sila, gusto nila maganda yung neighborhood. Madali mo siyang ibenta at maganda pa yung market value ng bahay mo. Kasi kung maghanap ka ng bahay tapos mura nga pero sketchy naman yung area and later on balak mo siyang ibenta, mahihirapan kang ibenta siya. Mabebenta mo siya pero maliit lang yung equity. So ganun yun. Ganun yung lagi kong ina-advise sa mga nagpaplanong kumuha ng bahay. Based na rin sa experience namin dito sa nung nasa Winnipeg pa kami, although nasa north part kami ng Winnipeg, yung unang bahay namin, yung starter home namin, is madali pa rin siyang nabenta kasi yung although north siya, medyo malayo siya sa medyo sketchy na area. So madali namin nabenta, naging okay equity namin. One day decision lang yun, yung nabenta ko ng bahay. Ayun, kasi yan talaga, struggle yun pag may mga nakikita ko sa mga YouTube na nahirapan sila magbenta. Yun. So one big factor is good neighborhood. And of course, second is budget. Okay. Specific budget. Nabanggit ko na yan dati sa mga previous vlog ko na pag kukuha kayo ng bahay, wag nyong sagarin sa approval ninyo para at least may konting allowance kayo in case of emergency, worst case scenario na walang ka ng trabaho, although may EI, at least may allowance ka for paying the mortgage. Kasi pag sinagad mo siya, lumampas ka, kasi minsan nagagawa ng paraan yan ng mga ibang real estate agent o mortgage agent, you have no choice to look for another job, pangalawang trabaho or pangatlo to able to masustain mo yung mortgage mo. So gaya ng kami, based sa aming experience, hindi namin sinagad yung approval namin dito sa bahay. So at least may konting allowance pa kami. Ayun. Although
Ang iba kasi sinasagad kasi yun yung pangarap nilang bahay, which is wala namang po masama yun, but kami, it's better to na hindi siya sagarin talaga para okay siya yung allowance mo. Sa daily expenses, syempre hindi natin alam yung mga emergency expenses na buwan-buwan. So at least hindi ka yung sagad na sagad, di ba? So yun lang muna po yung aking mai-share sa ngayon, kasi marami pa akong gagawin, mag-ayos pa ako gusto ko kasi totally arrange yung mga Christmas decors nito para konting malinis to, kasi may balak ako dito sa basement, although hindi ko pa naman ito talaga fully furnished, pero parang gagawin ko itong man cave. Dito ako mag-vlog, dito ako mag-editing. Ayun, yun yung mga future plan ko dito sa basement. Excited na ako sa summer kasi ayun na nga, magla-landscape na, and planning na ako yung magla-landscape. Ako magdi-DIY. So may idea na rin ako. So yun lang po muna po ang aking vlog. Magkita-kita muli po tayo sa susunod na edition ng Buhay sa Canada. At again po, Happy New Year po sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi. Huwag kalimutan magpasalamat sa Panginoon. Take care of your kids, your family. At panatilihin po nating maging mabuting tao sa kapwa natin, and at the same time sa sarili natin at sa ating pamilya. Muli po, maraming po salamat at God bless you. Bye!